Okay, alright. Isang magat tanghali at gabi po sa ating lahat dyan so all over the world. At sa buong mundo guys, ito na naman tayo guys. Pasensya na at hindi po ako nakapag-update ng ilang weeks sa ating YouTube channel. Ito na naman tayo guys. Bago natin pisan ng ating YouTube channel, gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating intro. Heto na tayo guys, papunta tayo sa interview nila Paolo Avellino at si Kim Chiu dun sa bago nilang movie guys na naganap West Apa. Ayon dito sa ating legit na sources sa pumunta sa live nila Paolo Avellino at si Kim Chiu guys ay si Kim Chiu ay naalala niya yung kabataan niya. Parehas sila ni Paolo Avellino. Talagang successful yung kanilang movie guys. Kita mo naman kasi yung effort ng dalawa eh. Halos hindi mo na mahagilap yung dalawa sa kanila mga pisil. Lalo sa ngayon guys, itatapos naman ng Chinese New Year. Alam naman natin na pag Chinese New Year kay Kim Chiu ay siyempre pupunta yan sa ibang bansa. Kasama naman niya si Paolo Avellino. Pero on that time guys, ay muna tayo sa interview nila. Sobrang kilig ng mga netizen sa kanila kasi si Paolo Avellino guys ay marunong na din pala sa umiwas sa mga tanong. Na kumbaga guys ay nabubuking na sila. Yung pag-amin na lang ang kulang sa kanila. Kanong pa nga ng mga netizen kung nagli-live-in na daw sila eh. Ewan lang mapin, we cannot say that one guys kasi sila lang naman yung nakaka-approve dyan or nakaka-confirm kung nagli-live-in na sila. Sa kanilang interview guys, kita naman natin yung kagandahan or yung kabaitan ni Paolo Avellino at si Kim Chiu dito guys kasi very humble sila guys. Pati dun sa kanilang movie, lahat ng mga cast or mga director, yung kanilang mga management, mga kasama sa movie guys ay na-appreciate nila yung kanilang pag-uugali kasi nakita mo naman talaga dun na hindi sila nahihirapan sa dalawa. Pero in fact, pag nahihirapan sila sa dalawa guys ay syempre ang dami ng reklamo dito, di ba? Pero tingin naman ng karamihan guys hindi sila nahihirapan sa kanila eh. Masiyang-masaya nga sila dahil successful yung kanilang movie. At naramdaman din ng mga netizen guys kung gaano ka-successful yung kanilang movie. Kahit kita mo naman sa kanila na well in good naman talaga yung kanilang ginagawa. And besides guys, yun dito sa ating legit na sources si Kim Chiu pala ay may matalik siyang kaibigan na kung saan ay hindi man niya ito pinangalanan guys kundi parang itong kaibigan niya guys is nagkaroon ng alitan kay Kim Chiu na palihim. Ay alam niyo guys itong kaibigan niya ayaw natin pangalanan pero kilala niyo siya. Kasama ito ni Kim Chiu sa isang movie niya pero hindi naman nagtagal nung naging kasama niya pero matalik niya itong kaibigan. Kasi si Kimi guys bihira lang po siya magkaroon ng matalik na kaibigan at bihira din po siya magkaroon ng mga kaibigan na very close sa kanya. Kasi sa showbiz kasi guys, hindi mo alam kung sino yung kaibigan mo, sino yung totoo sa iyo at sino yung talagang nagmamahal sa iyo. Kasi paglaro sa showbiz guys, puro kasi mga yan, mga alam mo na yung point, di ba? Kaya iniiwasan din ni Kim Chiu na magkaroon ng mga kaibigan na very close dahil na sa mga project or mga natatamong niya sa buhay gaya ng kanyang mga bagong movie or sa dami ng kanyang mga endorsement ay marami din kasi naiinggit sa kanya. Yun nga yung sinasabi ni Kimi na pag marami kang project, marami kang endorsement, at marami kang pinagkakakitaan, kumbaga, ay mas marami ka din mga tao na naiinggit sa iyo. Yan yung palagi nilang sinasabi guys and that is proven already sa kaibigan ni Kim Chiu kasi it times past na friend ni Kimi to guys. Pero yung pakiramdam kasi na mga ibang tao sa kanya tuwing nagsasabi siya kay Kimi about kay Kimi may halong iba eh. Iba yung pakiramdam eh. Hindi siya natural, kundi may kaplastikan. Ayon nila dito sa ating legit na sources guys ay sinabi na parang hindi tama yung sinabi ng kaibigan ni Kim Chiu sa kanya kasi paninira yun. Yun nga yung paninira na sinasabi nila which is tama naman.
Hindi nagtagal guys ay nalaman din ni Kim Chong pinagsasabi nito. Pero tiniisang ni Kim Chu kasi ayaw niya na magkaroon pa siya ng dagdag na sakit sa ulo. Kasi nga yung sa kanila paniatilakam na hindi pa naayos-ayos. So kasi ni Kimi guys magkaroon ng magandang kahinatnan yung kanyang ginagawa kasali na dun si Paula Avellino. Pero feeling kasi na makaramihan guys ay lumalaki na yung ulo ni Kimi. Ewan lang natin guys, ewan lang natin kasi base sa mga karamihan na napapansin natin dito sa kanyang kaibigan parang ginagawa niya na lang na parang biro pero masasakit na salita. See to it first guys. Sa kabila ng pagtulong ni Kimi sa kanya nung walang-wala siya parang hirap sabihin guys na yung pagtulong mo sa kapwa mong tao dahil alam mong they need you. Kasi walang-wala na siya Pero hindi man lang naisip ng kaibigan nito na magbigay ng appreciation dun. Kasi pansin na mga karamihan guys na alis naman pag may makailangan nito ay lumanapit ito kay Kimi. Hindi siya yung kusa na yung mabit lang sa umpisa pero sa kabila ng lahat naman yung kaysa hindi naman niya nakukuha yung point kung saan ay parang pinaparamdam niya sa iyo na hindi siya mahalaga. Yun yung mga sinasabi ng mga karamihan na hindi lahat ng mga naugnayin sa kanila ay kaya niyang gawin o kaya niyang gampanan. Dahil nga sa salita pa lang na ginagamit niya si Kim Chu dahil kailangan niya ito. Pero in fairness naman kay Paula Avellino, nung narinig yung balitang yun guys ay hindi man siya nakapagsalita. Kasi nga the more daw kasi na magsalita siya guys, ay the more na halos lumalaki yung ulo ng taong to. Sabi pa nga nitong kaibigan ni Kimi sa Kim Pao guys lumaki na yung ulo ng Kim Pao. Isa sa dami daw ng mga projects na binibigay sa kanila or sa dami ng mga improvement na nagagawa nila guys ay lumalaki na daw yung kanilaon. In fairness naman, kung tutuusin natin, hindi naman lumaki yung ulo ng Kim Pao Siya lang naman itong hindi niya tanggap kung ano yung kapalaran niya. Masakit naman sabihin guys na hindi mo tanggap kung ano yung kapalaran mo. Pero mas masakit isipin na ikaw ay gumagawa ng way para masira yung mga kasama mo. Diba? Kahit naman siguro sino yan. Kaya nga sabi ng mga kaibigan ni Kimi guys na wag na lang patulan. Kasi pag pinapatulan pa yan, lalong lumalala pa yung sitwasyon which is tama naman. Sana nga itong kaibigan niya. At in fairness pa guys itong kaibigan niya guys ay kiniusap ng isang management ayun ito sa ating legit na sources kasi iba daw yung way ng gusto niya yung gusto niya kasing manira tapos mag-viral yung kanyang comment or something like that para mapansin siya ng mga manager or mga director. Kasi yung napapansin kasi dito guys yung kapag marunong kang lumaban sa mga comment or marunong kang alam mo na nagba-viral yun tapos napapansin ka nila, doon na papasok kung marami ka ng project. Pero sinabihan ito guys na wag niyo nang ulitin yung gano'n na cryptic post niya kasi ang daming nakakakita at ang dami rin nakakapansin na panay ng pasaharing niya sa Kim Pao. Kaya nga itong si Kim Chu guys ay pikit matalan niya yung mga kanyang mga ginagawa at tuwing nagchat ito sa kanya, puro pulong-pulong o ganito, ganyan. Siyempre, ang hirap naman guys sa side ni Kimi na tumutulong ka sa mga terms na ganyan, pero yung mismo ikaw hindi ka nila natutulungan, di ba? Yun yung pinakamasakit yung hindi mo na alam kung saan level na yung patutunguhan ng pagtulong mo sa kapwa. Kaya marami mga netizen na nagsasabi na should Kimi praise this one or kung ano man yung kadahilanan nila kasi ang hirap kahit siguro sino nahihirapan sa ganitong sitwasyon sa kanila. Kaya nga sabi ng karamihan na stop doing nonsense thing dito sa tao na to kasi alam naman nila na mabit si Kimi hindi naman siya basta-basta na yung tao lang. Kaya nga sabi din dito na wag nang palakihin yung issues kung gusto niya talagang
magkaroon ng maganda or successful din na career, ay dapat pagtuunan niya or magsakripisyo siya o mag-taste siya gaya ng ginawa din nila Kim Chiu. Gumawa siya ng mga mabubuti kasi ang paggawa ng mabubuti guys ay maganda rin yung ng idudulot yan. Bago nating tapusin ang ating video guys, shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa akin. Maraming salamat guys sa mga comment ninyo, sa mga sakripisyo ninyo. And please like and subscribe naman po. Pa-share din po ha. Always think positive guys because ang pagiging positibo ay nakakagaan yan sa pang-araw-araw natin. And don't forget to pray also because that is impossible. Wala tayo ngayon dito kung walang Panginoon na na-produce sa atin. Maraming salamat. At God bless po sa ating lahat.